No, ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. Ito ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang matanong kung tingin ba niya ay stable o matatag ang kasalukuyang gobyerno ng bansa. Sa gitna ito ng pagdawit sa ilang mga mambabatas sa malawakang pagdanakaw sa mga proyektong pinondohan ng pamahalaan. Ayon kay VP Sara, masama ang loob niya sa ginagawa sa bansa. We have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pansariling pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Tinawag naman ng palasyo na kasinungalingan ang pahayag na ito ng pangalawang Pangulo. Isang malaking kasinungalingan na naman to. Alam natin na matatag ang ating gobyerno, ang pamahalaang administrasyong Marcos Jr. Ito ay ginigiba lamang ng mga obstructionist na tulad nila. Malamang hindi nila nakikita anong ginagawa ng Pangulo dahil bulag sila. Nagbubulag-bulagan, nakapikit ang mata. Nakita na natin, sabi nga niya, marami na nagtatestify. Bakit? Ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Hindi tulad nung nakaraang administrasyon, anong nakita niyang pagbuyanyang o pagbulgar sa mga ganitong klaseng anomalya. Hindi naman ikinagulat ni VP Duterte ang aligasyon na may male-maleta umanong pera na dinadala kay Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Tugon ito ng pangalawang Pangulo matapos masangkot ang kongresista sa anomalya ng flood control projects. Kaugnay ito ng pahayag ng isang nagpakilalang Orly Guteza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na tumistigo laban kay Romualdez. Matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yon. Paliwanag ng pangalawang Pangulo, dati nang nasangkot si Congressman Romualdez sa pagtanggap ng limpak-limpak na pera na nakalagay sa mga maleta. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So ganun talaga yung modus nila. Sa pagpunta ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado ngayong araw, inihagri ng Vice Presidente na hindi lang kickback sa flood control umano ang tinatanggap ni Congressman Romualdez. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Tumanggi nang ihayag ni VP Sara kung sino ang nagsabi sa kanya nito. Aniya, ayaw din lumabas ng mga taong nagbigay sa kanya ng mga impormasyon dahil na rin sa takot. Ngunit galing anya ito sa opisina ng kongresista. Ito din yung mga tao na nagsasabi sa akin na na aatake sila sa confidential funds. Ito din yung reason kung bakit hindi na namin ginamit yung confidential funds on the 3rd and 4th quarter noong 2023 kasi sinabihan na kami na pinagmimitingan sa loob.
Derechahan namang itinanggi ni Congressman Romualdez ang aligasyon ni Vice President Duterte. Sa pahayag, sinabi ni Romualdez na hindi siya tumatanggap mula sa iligal na sugal. Gayon din ang mga maleta ng mga pera ay purong kathang-isip at lahat anya ay guni-guni. Dagdag pa ng kongresista, madaling magturo at mag-imbento, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring ipinapakitang ebidensya at puro sabi-sabi lang na inuulit-ulit. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.